Welcome to Anong Baon Mo Anong baon mo Podcast. podcast? Think of this, guys, as your recess break from academics. Anong Baon Mo helps you reflect, process, and prepare for life beyond the classroom. Kasi hindi lang dapat diploma ang bitbit mo after school. Dapat may baon kaming life lessons at skills na magagamit mo sa real world. Yes, what's up? It's another episode. If episode 1 was all about discovering your values, ngayon naman we're diving into something na super relevant sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa school mo, sa bahay, o sa barkada man yan. Ito ay emotional intelligence. Oh, lalim yan. Seryoso, ito yung real life subject na di masyadong itinuturo sa school pero sobrang important. Kaya ito ang tanong namin ngayon. Madalas ka bang nag-overreact? Isipin, umamin. May mga desisyon ka bang pinagsisihan dahil galit o malungkot? Tapos yun yung nag-udyok sa'yo para gawin yung desisyon na yun. O nahihirapan ka bang i-handle yung ugali ng ibang tao? O gaya ng nakaraang episode, hindi ako nag-iisa sa episode na to at kasama pa rin natin si Zach. Zach! Maraming salamat, Dave. Ang ganda ng mga tanong. At kung oo ang sagot mo sa kahit isang tinanong ni Dave, then keep listening, kaibigan. Emotional intelligence or EQ might be the skill that you never knew you needed. Yan. Oo nga. Zach, mabilis lang na tanong. Kailan yung huling nag-react ka ng sobra? At na-realize mo after na, oops, dapat pala chill lang ako? Uy, magandang tanong yan, Dave. Meron akong naalala nung nag-aaral pa ako ng college. Nakapila ako sa Jollibee. At yung cashier dun sa Jollibee, nakikipagkwentuhan pa doon sa katrabaho niya. Eh ako na yung o-order. Hindi niya pa kinukuha yung order ko. Medyo nainip na ako at naiinis na ako. Nagdabog ako, Dave. Nagdabog ako doon sa counter. Bag. At biglang nagulat si ate at sabi, ay, galit na si sir. Hindi ko makalimutan dahil parang nahiya ako pagkatapos. Dapat yata hindi ako nainis. Hindi ako nainip. Yeah. Oo Ikaw, nga. Dave, meron ka bang ganyang Ay, oo, moments in your life madami. na Madami, Zach, madami. Pero yan nakalusot? yung mga yan yung mga iisipon mo, oy, hindi ko pala dapat ginawa yun. Ako, sige, balik na kwentong college na lang na naman yung sinakwento mo. Ako, may dati nung college, meron kaming group work. Tapos alam mo yung minsan, may mga ka-groupmates kang chill lang. Tapos ikaw yung pinakaseryoso. Ikaw yung leader-leaderan. Tapos sa utak mo, hindi, dapat ganito. Naalala ko to, Zach, kasi na magpa-practice ka, Filipino to magpa-practice kami ng sabayang pagbigkas. So Sunday ng hapon to. Kasi ang presentation namin, Tuesday ng umaga. So sabi namin, Sunday ng hapon, magkikita tayo. Lidev-lidevan ako. 2:00. 3:00 na, wala pa sila dun sa meeting place. 3:30 na, tapos tinitext ko sila. Wala. So, galit na ako. Nako Sabi po. ko, bahala kayo dyan. Tapos dumating sila, mga 3:45. Lahat sila yung kagrupo ko, mga 6 sila. Tapos habang nakikita ko sila, habang papunta dun sa meeting place namin, tawanan ng tawanan. Alam mo kung saan sila galing, Zach? Nagdota sila, silang lahat. Oh. Oo, ako lang yung hindi nasama kasi hindi ako naglalaro ng Dota during that time. Ako yung classmate mong seryoso. Ako yung classmate mong seryoso. So, galit na galit ako. Sabi ko, bahala kayo dyan. Nag-walk out ako. Hinayaan ko sila. Ang ending, nung umalis ako, nag-practice pala sila. So pagdating ng Tuesday, ako yung hindi ko alam kung anong gagawin, ano yung blocking yung sabaya pagbigkas. So napunta ako sa likod. So mataas yung group, Wow. mataas yung group
grade namin. Pero yung individual, mababa yung sa akin kasi ako yung pinakamaliit yung part. Kasi hindi na nga ako nasama kasi nag-walk out na ako. Pero sila lahat nag-practice. Wow. Napakahalaga nga ng emotional intelligence, Dave. Ano? Kung minsan naman, kung nakakokontrol natin, maaaring baka mas napabuti tayo. Salamat sa kwento mo, Dave. Ako, natotoo nga, napakahalaga ng emotional intelligence dahil minsan, kung nakokontrol lang natin, baka mas napapabuti pa yung sitwasyon natin. At ang magandang tanong, Dave, what is emotional intelligence? Ano ba itong sinasabi nating EQ? According to Daniel Goleman, ang emotional intelligence, it has 5 key elements. 5 po. Number 1, self-awareness. Self-awareness, ito yung alam mo kung ano yung nararamdaman mo at kung bakit. Yan. Number 2, self-regulation. Marunong kang huminahon, minsan hindi ka padalos-dalos, kaya mong i-control yung emosyon mo. Pangatlo, motivation. Ayan, meron kang drive from within. And number 4, empathy. Ito yung marunong kang makiramdam at makinig. Ayan, nararamdaman mo kung ano kaya yung nararamdaman ng kasama ko, ng kaibigan ko. Marunong kang makiramdam. At panglima, social skills. Which simply means ito yung marunong ka makisama at mag-handle ng conflict. So that's self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. And let's see, ano bang itsura ng emotional intelligence in the different areas of our life? Tingnan natin, sa pamilya, merong research, a 2023 study from the Journal of Family Psychology. It found that, alam niyo po, that teens with high emotional intelligence, they had better relationships with their parents. And sabi sa research, they have fewer arguments at home. So those teenagers na medyo mas mataas ang emotional intelligence, wala sila masyadong conflict sa mga magulang nila, mga kapatid nila. Ayan. Kaya importante ito, Zach, no? Kasi minsan, yun yung source ng stress natin, yung mga conflict na yan. So, if susundan natin tong research nito, sinasabi, if mataas yung emotional intelligence mo, most likely, konti yung mga ganong conflicts. Kaya yung nasa mga nakikinig sa atin, Zach, may time ba na nakapag-control ka emotionally, nagkaroon ka ng self-control, at ito yung nakatulong para hindi lumala yung away sa bahay. For example, hindi mo sinagot yung nanay mo dahil mainit na yung ulo niya at naging maayos yung pag-uusap kasi nakapag-control ka at alam mo kung kailan kayo mag-uusap, kinabukasan na lang mag-usap nung hindi mainit yung ulo ng evmats mo at naging maayos yung pag-uusap. So, sa mga ganong pagkakataon, pag mataas yung emotional intelligence mo, which in this case is self-control, hindi lumalala yung conflict at napag-uusapan ng maayos sa bahay. Pero tignan natin yung sa barkada, Zach. Kanina sabi mo, itong 2023 may study. Ito naman, 2022 naman may research galing sa Child and Youth Service Review. Ang sinasabi, students with higher EQ had stronger friendships and better conflict resolution skills. Ang ganda ng research na yan, Dave. At dahil sa sinabi mo, meron akong naalalang kwento. Nung high school ako sa barkada namin, meron akong isang best friend doon na pinagkikwentuhan ko ng tungkol sa isang babae na nagugustuhan ko. Uy, gusto yan ng mga estudyante. Ang mga ganyang kwento. Cheesy. Cheesy. At mga ilang buwan, kinakwento ko sa kanya, nagugustuhan ko to meron akong crush. Nalaman ko na lang isang araw, yun pala, naging sila na. Oh my gosh! Oo. Halos araw-araw kinakwento ko siya tungkol sa crush ko, yun pala siya din. Gusto niyo rin pala yun.
At Mali ang ka daw na ending, pagkwentuhan, Jack. oo, siya pala ang napili. At alam niyo, pasok na pasok ang emotional intelligence dito. Dahil nung time na yon, nagalit talaga ako sa kanya. Gusto ko siyang awayin, marami yung gustong sabihin sa kanya. Pero dahil siguro nagkaroon tayo ng konting self-control at ng oras para mapag-isip-isipan ng mga bagay-bagay, hindi ko na hindi ko na inawa yung kaibigan ko. Pero dahil sa self-control, binigyan ko na lang muna ng panahon yung sarili ko para huminahon at intindihin din kung saan ba nanggagaling yung kaibigan ko. At kaya napakalaking bagay din ng emotional intelligence, hindi lang sa eskwela, sa pamilya, kundi sa mga barkada din natin eh. Minsan magkakatampuhan, pero kapag inintindi mo muna yung kaibigan mo, yung kabilang side, kung saan siya nanggagaling, mas may iwasan natin ang mga conflict. Yan. Oo nga, Zach. Magandang salamat sa kwento na yan. At natapos din yung kwento. Nakailang take tayo dun. Pag-usapan naman natin yung sa school. Madami nakikinig sa atin, Zach. Mga estudyante. No? Sa school, di lang grades yung labanan eh. May mga group works, hindi lang individual works lahat. May mga group works, may mga presentation. At sa mga to, it needs emotional intelligence kasi you are dealing with other people. So EQ or emotional quotient, also other term for emotional intelligence, is key. Educational psychology found in a 2021 study that students with high EQ are more likely to stay motivated, bounce back kahit may mga failures, and hindi lang yan, help classmates in need. Wow, ang galing nun. And meron ako naalala na naman, Dave, sa mga sinasabi mong research ha. Totoo yan. Kasi noong college ulit ha, meron akong naalala na may group project kami sa Filipino subject. Kailangan namin gumawa ng parang music video para sa project na yon. Yung mga kagrupo ko, parang wala rin silang balak tumulong. At inis na inis ako sa kanila dahil wala rin nagko-contribute. Imbis na awayin ko sila, gusto ko rin sana silang awayin. Siguro dahil nagkaroon ako ng konting pasensya, umaksyon na lang ako. Ako na lang ang nag-take ng lead at binigyan ko na lang bawat isa ng role. Ako na lang nag-direct at nag-edit at nag-shoot. Pero nakakapagod yun. Minsan mali din. Pero dahil nga meron tayong emotional intelligence or konting self-control at pag-unawa, mas minsan magiging magagawa pa rin naman natin yung ating project or kung ano man yung kailangan natin gawin kapag kinausap natin ng maayos ang ating mga kasama. Tama, Yeah. tama. Kung sa school, effective ang emotional intelligence, lalo na sa workplace, sa inyong future job, or kapag nag-OJT na kayo. Alam niyo ba na merong research according to Harvard Business Review, this was last 2023. It says that emotional intelligence is now considered more important than IQ in leadership roles. Which means people with high EQs or emotional intelligence are 4 times more likely to be top performers than those with just high IQs. So hindi lang sapat na ikay matalino, mataas ang iyong IQ. Pero kung mababa naman ang iyong EQ, meaning ang iyong pakikisama sa mga katrabaho, sa ang iyong pag-relate sa iyong boss, sa mga kliyente, mahihirapan ka din kapag binigyan ka ng leadership role. Ayan. Tama. Agree ako dito, Zach. No, you've been working for quite some time at nakita din natin to sa workplace na hindi enough na matalino ka lang. Kailangan ding marunong kang makisama. You know how to deal with different kinds of people in the workplace. Kaya kung nakikinig ka ngayon, estudyante ka pa lang,
ito yung tamang panahon para sabihin sa iyo na EQ is already your career skill. 'Di ba? Ako sa workplace, hindi lahat ng panahon masaya sa work. 'Di ba? May mga katrabaho ka, may mga customer kang may encounter na minsan hindi swak. At you'll have to deal with them. And it takes a lot of EQ para to be successful in whatever field, I think. Hindi lang basta-basta talino. Madaming mga bagong concept to in the past 10 years na siguro, 15 years, Zach, no? At madaming common myths about emotional quotient, about emotional intelligence. Ano ba to, Zach? Yes, Dave. Ito mga myths about EQ, may mga iba nagsasabi na kapag ang EQ daw, it means soft ka. Hindi po totoo yun. Hindi porket marunong tayong makisama at mag-control ng ating mga emosyon, mahina na tayo. Ang totoo, the truth is, emotional intelligence, yun ang totoong strength that is under control. Yan. Meron pang isang myth. Number 2, wala akong EQ. Ganito na ako sa simula Wala naman talaga akong emotional intelligence. Pinanganak na ako na ganito. Hindi ko kayang matutunan yan. Baka may mga kilala po kayong taong gano'n na hindi masyadong sensitive sa emotions. Kayang magsabi ng masasakit na salita na walang preno. Or baka kayo yan. O baka ikaw yan ang nakikinig. No judgment naman po. Pero it's a myth. Kapag sinabi mo sa sarili mo na hindi ko na kayang baguhin ganito na talaga ako. Ang totoo po, EQ or emotional intelligence, it's a skill. Pwede mo siyang matutunan. Parang habang yung mga lessons mo sa school o yung kung ano mang skills sa sports, sa music, sa pagluluto, kayang matutunan pati ang emotional intelligence. And hindi lang ito sabi-sabi lang namin. Meron po talagang research about this. Noong 2022, there's a meta-analysis that showed emotional intelligence, it can be significantly improved daw pala. Paano? Through training and reflection. So, kayang-kaya. Yan. At dahil nga sinabi mo, Zach, na kailangang natututunan ng emotional intelligence sa pamagitan ng training at reflection, mag-reflect tayo. So, ito yung section of this podcast sa mga nakikinig sa atin na make sure nandyan yung papel at ballpen nyo kasi importanteng mapagnilayan natin, mag-reflect tayo dun sa mga napag-usapan natin kanina sa taas. Unang tanong, kailan mo huling naramdaman na pinanghinayangan mo na nagpadala ka sa emosyon mo? Kailan yun? Pwede mo i-pause mo na to, alalahanin mo, mag-reflect ka, sulat mo. Pangalawang tanong, ano ang usual emotional triggers mo? Kailan ka natitrigger? Ano yung usual na sitwasyon na pag yun yung nangyari, lagi kang napapa-react that way? At paano mo ito gustong i-manage? Pangatlo, sino sa buhay mo ang may mataas na EQ na tingin mo ay itong taong to parang ang taas ng emotional intelligence niya. Hindi siya masyadong padalos-dalos, may self-control siya. At ang pinaka-importante, ano yung matututunan mo sa kanila? Ano yung pwede mong matutunan dun sa mga taong yun? Yan. Sagutan nyo yung mga tanong na yan at isulat nyo. Thank you, Dave. Napakaganda ng mga reflection questions at sana sa pag-reflect nyo ay natutunan nyo rin sa sarili nyo kung ano ba kung nasaan na ba kayo sa EQ state ng buhay nyo. At ito, ang baon challenge mo this week. Gusto namin kayong i-challenge. Ang challenge namin is for you to observe your emotions for 3 days. Pwede nyong gamitin ang format na to. Sa papel nyo or sa phone nyo o kung saan man, pwede nyo isulat. Number 1, ano yung emotion na naramdaman mo? Emotion. Next, number 2,
trigger. Ano yung nag-trigger? Ayan. And pangatlo, response. Ano yung naging response mo, reaction mo doon sa encounter or sa trigger? And pang-apat, you write, next time, I will blank. Ayan. So, sample, kunyari, emotion felt, anger. Nagalit ako. Napikon ako. Ang trigger, yung kaklasiko na hindi ako tinutulungan sa group project. Ang response na ginawa ko, sinigawan ko siya. Pinahiya ko siya. At siguro na guilty ka ng konti. Next time, I will, yan, sulat mo na, next time I will be more patient and kind when I communicate to my classmates. Ayan. So, kayo, we challenge you. Observe your emotions at kung meron kayong mga high emotional experiences sa loob ng 3 araw, isulat niyo po at yan ang napakagandang practice para matutunan talaga natin. Tama ba, Dave? Tama, Zach. And I just wanted to point out, Zach, no? Hindi lang yung mga negative emotions to, pwede ding yung mga positive emotions. Kapag pa pwede ding, uy, Yes. masaya ako, emotion felt, I was so happy. Ano yung trigger? Kasi nakasama ko yung pamilya ko or mataas yung grade ko or may natapos ako ng work. Ano yung response? Ano bang response ko dun sa happy emotions? Kumain ako, nag-celebrate ako, nanood ako ng series or nilibre ko yung sarili ko. Next time, pag masaya ako, itutuloy-tuloy ko na pag masaya ako, ito yung gagawin ko. So, it's reflection plus practice equals emotional growth, guys. Hindi po pwedeng mag-reflect tayo, pero hindi po pwedeng hanggang dun lang. Kailangan nating i-practice. Kaya yung format na shinare ni Zach kanina is very, very helpful towards emotional growth. Alright. Maraming salamat sa lahat ng tumutok at sumama sa atin sa episode na to. Sana naliwanagan kayo kahit papano, kahit konti, na EQ is not optional. It is essential. Emotional intelligence is as important as IQ. Talino, kailangan may talino, kailangan marunong tayo, pero hindi lang nagtatapos doon. We need to build our emotional intelligence. Hindi lang talino sa exams ang mahalaga. Emotional intelligence helps you manage yourself and how you relate better with others, especially in real life settings like sa family nyo, sa barkada nyo, at most especially sa workplace. Yes. At gaya ng lagi naming tanong, anong baon mo? Yan. Before we end, Dave, meron ka bang key takeaways that you want to leave our audience? Oy, magandang ako, key takeaway ko, Zach, is hindi naman mali yung mga emosyon na nararamdaman natin. Hindi mali na magalit, hindi mali na malungkot, hindi mali na ma-frustrate, hindi mali yung emotions by itself. Ang importante, ano yung actions after you felt that emotion. Yun yung kailangang tandaan. That is what matters most. How are you going to react or what will be your response when you feel that emotion? Zach? I agree and I like to build on what you said, Dave. Hindi mali ang emosyon mo. In fact, hindi mo kailangan takbuhan ito. Dahil lahat ng emosyon natin, meron lang siyang gustong sabihin at iyon ang reflection kung ano ba talaga ang laman ng ating puso at isipan. So, ang emotional intelligence, yan ang makakatulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay natin para hindi na tayo ma-involve sa mga mabibigat na conflict sa trabaho, sa school, at even sa ating mga kapamilya. Dahil ang mga emosyon natin
ay mahalaga at hindi mo kailangan itong takbuhan. Yan. Kayo, ano ang baon nyo? Anong dala mo mula sa episode na to na pwede mong gamitin sa inyong next group project? Pwede mo din gamitin sa awayin nyo sa bahay o tampuhan sa pagkakaibigan, mga barkada. Huwag niyong kalimutan, meron din tayong digital worksheet na pwedeng makatulong sa self-reflection nyo, and you can download it sa website link that we will provide in the show details. At kung gusto nyo pag-usapan ito kasama yung mga kaibigan nyo, classmates, dun sa socials natin, sa comment sections or sa description ng episode na to, we will also give a link to a group discussion guide. Mas masaya kasi at mas malalim ang learning kapag may kasama ka nag-reflect. So, watch out for our next episode. Yung episode 3 natin, Zach, ang pag-uusapan natin isang big topic ulit. Pag-uusapan natin ang stress sa next episode. Wow, exciting yan, Dave. And that's it for today. Sana may nadagdag sa baon mo. Yung magagamit mo hindi lang sa school, kundi sa buhay mo. See you next episode. Bye!